Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Purihin ng Panginoon. The fullness of life is only in Jesus Christ alone. Amen po ba? Kung maaari lang, hindi na natin putulin yung ating kasarapan sa ating pagsamba, kaya lang kailangan po natin ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Ito po yung nagpapatibay at nagpapatatag sa ating mga buhay pananampalataya. Alam niyo kung anong problema sa buhay ng bawat individual na Kristiyano? Alam niyo ba? Ang problema po sa buhay ng bawat individual na Kristiyano, please listen to this. Ang problema po sa buhay ng bawat Kristiyano ay problema po natin yung mga bagay na hindi natin problema, kaya lalo tayong namumroblema. At kaya hindi nagkakaroon ng kaganapan ng yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin kasi pinoproblema natin yung mga bagay na hindi natin dapat pinoproblema. Pambayad ng kuryente, pinoproblema natin. Di huwag kang gumamit ng kuryente, parang wala ng problema. Ay, to be honest, pambayad ng tubig, ng aircon, ng everything, wifi, pangmatrikula, no? Pamasahe araw-araw, huwag kang umalis. Maglakad ka. Ang lahat po ng solusyon, ito po ang katunayan po, ang lahat ng solusyon sa problema ng tao ay ginawa na ng paraan ng Diyos. Sa paanong paraan? Kasi, kaya tayo namumroblema kasi ang tao linalayo niya ang kanyang sarili sa Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kasalanan. Tama po ba? Kaya tayo nagkakaroon ng maraming problema kasi inilalayo natin yung sarili natin sa Diyos. While the only solution of every problem is Christ. Anong ginawa ng Diyos? Binigyan niya yung kanyang bugtong na anak. Di ba? Para yung problema na malaking problema natin ay magkaroon ng solusyon sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Kasi na makasalanan tayo. So binigyan ng Diyos ng solusyon yung problema mo at problema mo. Yung sakit. Problema natin yung sakit. Kung meron tayong Kristo, meron tayong manggagamot. Amen po ba? Bakit hindi nangyayari? Dahil sa kawalan ng maayos na pananaw at pangunawa sa lahat ng pangako ng ating Panginoon. Amen? Dahil madalas natin ginagawa, lahat ng kaya natin gawin, masolusyonan lang yung mga problema natin. No! Kung matagal mo nang ginagawa yan, ito ang panahon na matuto kang magtiwala sa problema mo sa asawa mo, problema mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Focus kay Lord. Wala nang hanapin pa. Galing natin kumanta, but when it comes to problem, pag uwi natin sa bahay, balik na naman tayo sa dati. Para tayong ikot ng ikot katulad ng mga Israelita. The 11 days journey becomes 40 years of journey. Why? Kulang sa pananampalataya. Okay? So ginawa ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang yung problema, bigyan ng solusyon sa pamamagitan ni Kristo. John chapter 1 verse 12, ang sino mang sumampalataya at magtiwala ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang kanilang pagiging anak ay kaloob ng Diyos, hindi gawa ng tao o bunga ng mag-asawa. Ito ay kaloob, regalo, gift. So you can enjoy life with focusing your everything to our ultimate solution, which is Christ. Amen po ba? Si Kristo lang ang solusyon. Hindi natin kaya. Si Kristo lang. So yung mga kabigatan mo, mga humahadlang sa buhay mo para makapaglingkod ka sa Diyos. Tapos minsan hindi mo nagagawa dahil sa kabisihan mo, trabaho, negosyo, pag-aaral, everything, hindi po yan masama. Nagiging masama lang yan pag hindi mo napapriority yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Pero kung mapapriority mo at mapapatunayan mo sa Diyos ang iyong katapatan, kamatagpuin ng Panginoon yung pangangailangan niyo. Lahat naman tayo may pangangailangan, kaya lang out of focus. Naubos na yung lakas mo. Bakit? Ginagawa mo kasi yun sa sarili mong kakayanan. Naubos na yung talino mo. Minsan hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Kaya marami nagpapakamatay kasi hindi kaya ng karunungan ng tao. Na-stress. Na high blood. Dinadaan sa kain. Ayun. Problema, overweight. Ayun.
Sobrang dami ng unli-rice, punta ng punta sa mga inasal, high blood na, overweight na. So, sunod-sunod yung nagiging problema, nagiging diabetic. Last Wednesday, may isa po kami kapatid, ang taga dyan sa Vista Verde na alam nyo po ang maganda pag taga-kainta po kayo, pag namatay po kayo sa kainta, iiyak ka na lang. Kabaong, yung lalamayan, yung aircon na lugar, yung nitso, everything. Iiyak ka na lang. Na-avail po yun ng isang kapatira namin. Yung nanay po nila, kala ko okay na yun. Kasi pinatawag ako, Pastor, gusto na raw tumanggap si Mama, pinapatawag ka. Naputulan po kasi dito yun ang part dito. Dahil diabetic. It's only 56 years old. Kinausap ko, pinatanggap ko sa Panginoon. Tuwan-tuwa naman ako. Umiiyak kasi ayaw rin siyang pakainin ng mga anak niya. Bakit ano pinapakain siya? Dalawang kutsarang. Kanin lang. Kasi bawal na. Dapat vegetable at saka fish lang. Ayaw niya. Gusto niya maraming kanin. Sabi ko, pag matigas ang ulo niya, inaaway niya na yung mga anak niya. Matigas ang ulo mo, madali ang buhay mo. Kung ano yung binigay sa'yo na pwede mong kainin, yun lang. 14 days. Di ba? Yung dalawang kutsarang kanin, yung isang kutsarang babarin mo sa bibig mo, gusto mo kalahating oras para lang matikman mo yung lasa ng kanin. Huwag mo munang lulukin. Marami rin po akong ginagawa, tapos tatawagin ako pagkatapos ng Sunday service para punta ako sa Vista Verde para lang kumbinsihin na huwag magtampo. Kasi pag ang tao na nagtatampo, bumababa yung kanyang immune system, madali siyang dapuan ng maraming karamdaman. Damay-damay na po lumalabo na yung mata, yung kanyang kidney, everything. Damay-damay na dahil sa tampo. Alam niyo, ang plano naman ng Diyos sa buhay natin maganda, kaya lang pinapapangit natin kasi out of focus tayo. So nawa, sa umagang ito ay encourage everyone na meron po kayong Bible sa inyo pong tabi. Ano, I hope 10:51. Ang topic po natin, shoes with the preparation of the gospel of peace. Hindi ko po kukunin yung preparation. Why? Bakit preparation? Sabi nung isang pastor na kausap ko kahapon, sabi niya, hindi ako naglalagay ng basta-basta leader sa simbahan. Kailangan tingnan ko muna kung talagang committed siya sa Lord. Alam niyo ba? I discovered, this is my personal observation. Kaya yan naging Kristiyano, dahil tumanggap yan sa Panginoon. Tama po ba? If genuine yung kanyang pagtanggap sa Panginoon, pipigilan mo siya makapaglingkod sa Diyos, hindi matututuin. Ilagay mo sa ministry yan, magkakaroon ng responsibilidad yan. At pag talagang totoong tumanggap yung kanyang responsibilidad, yakapin yan, paalagaan niya yan. Hindi niya sasayangin yan. Pag nabigyan ka ng pagkakataon, mag-aaral ka. Pag nabigyan ka ng pagkakataon, magnegosyo ka. Pag nabigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng magandang karir, focus. Nabigyan ka sa ministry, focus. Ang problema, walang focus. Di ba? Focus kasi ang Diyos ko. Yung kapatid ko na scam, yung linggo sinabihan ko. Kasi nagdadrive na po siya ng malalaking truck. Sabi niya, Pas, ang hinihingi sa akin 18,000 para i-improve yung aking license. Sabi ko ba, mag-ingat ka na. Hindi sa loob naman ng LTO, may maglalakad. Pero dyan na maraming nag-disgrasya. Ingat ka dyan, maraming scammer dyan. 18,000, hindi maliit na pera. Hindi niya, siguro nagpamadali dahil birthday niya noong linggo. Kailangan niya nang mag-renew at improve yung kanyang lisensya. Nakapag-drive na siya ng mga 6-wheeler, 8-wheeler, 10-wheelers. Bawal kasi pumabiyahe siya ng Mindanao, pumabiyahe ng Bicol, Masbate, kung saan-saan. Kapag mamadali niya, tingnan niyo ha. Ang tumatakbo ng matuling pag natilik malalim. 3 beses sinabihan, mag-ingat ka. Bago ka magbitaw ng pera, make sure na totoong tao yung kausap mo. Baka AI. Ayun. Madaling araw ng Martes, nag-chat sa akin yung hipag ko, Pastor, pakipray po si Brother Melody. Sabi ko, bakit? Hindi po nakatulog kagabi. Bakit? Nakapagbitaw po ng 10,000 na scam. Di ba? Ang paalala ng Panginoon sa atin, lalo sa kapanahonan natin ngayon, lumalala yung bawat sitwasyon. Wala tayong magagawa niyan. May nagawa bang gobyerno sa baha?
Yung mga nasa kabundukan, nakaranas ng baha, lahat ng gamit nila, naanod. Sampalo, Antipolo, Tanay, Pililla, Baras, Murong. Mga hindi binabayan. Nagulat sila. Eh, kami, magugulat pa ba kami? Diba? Lugi sila, kami sanay na. Tayo dito, nasa baba, nasa kapatagan dito sa baba, sanay na tayo. Sila, hindi sila sanay. Disgrasya lahat ng gamit nila. Hindi sila sanay. Alam nyo, minsan dapat masanay tayo sa mga crisis ng buhay. Yung mga magulang sabihin, ayaw kong maranasan ng mga anak ko yung paghirap na pinagdaanan mo. Hindi tatatag yan, hindi titibay yan pag hindi mo pinaranas na katulad ng pinagdaanan mo. Konting problema, babagsak yan. Ayaw mo eh. Pero pag nasubukan niyang humarap sa lahat ng problema, tatatag yan, titibay yan. Kahit wala ka na, tatayo yan. Bakit? Naturuan, humarap sa lahat ng problema. Yung problema sa buhay, kasama po yan, walang nabuhay na walang problema. Kaya lang, bigay natin kay Lord. Problema ni Lord yan. Ang problema natin kung paano tayo susunod sa ating Panginoon. Amen po ba? May solusyon po ba? Christ is the answer to all our longing. So kung yung preparation po ang pag-uusapan po natin, si Nehemiah, nag-prepare ba siya? Nehemiah is just an ordinary cupbearer. Nagpaalam siya. Diba? Walang preparation. Takbo na. Humingi siya ng certificate. Puputol ako ng maraming puno. Pinasamahan ng maraming sundalo. Naitayo nila. Days lang. Yung kanilang wall. Kita niyo po ba? Wala na siya. Mga disipulo. 3.5 years. Sabak na agad sa ministry. Ikaw, ilang taon ka ng Kristiyano? Hindi ako tumatawad, ha? What I mean, this is the encouragement from the Word of God that we have to focus on. Alam ko, kailangan nyo palaguin yung inyong negosyo. Pero tandaan niyo, alam ko, gusto niyo magkaroon ng magandang karir. Ako rin naman, gusto ko. Kaya lang, kung lahat ng pangarap mo naglalayo sa iyo sa Diyos, makakasama sa iyo yan. O, asan yung kuya ko ngayon? Andun sa Pampanga. Bakit? Hindi siya makadrive papunta dito eh. O, hindi siya nakasamba. Andun sa Pampanga. Kasalanan mo yan. Sabi ni Lord, be wise like a serpent, but be humble like a dove. So, kailangan natin yung wisdom. With our own strength, wisdom, knowledge, hindi tayo mag-survive dito. Baka malayo na yung tulay ng Pasig. Diba? Para tumalon. Mga balik sabi dyan sa ating introduction, kailan ba ang tamang panahon upang ang lahat ng Kristiyano ay tumugon sa panawagan ng ating mahal ng Panginoon upang ang mandato, alam niyo yung mandate? Nagulat ba kayo? Sabi ni, sorry ha, sana nang ningin. Nagulat ba kayo na sabi kaya nagkaroon ng baha dahil malakas ang hangin? Walang connection. Out of focus. The mandate is to protect mamamayan ng Pilipinas. Tama po ba? Nagulat sila, bumaha. Bakit? Pinayagan kasi ninyo yung mga negosyante dyan na yung mga kabundukan ay minahin nila. Tingnan nyo yung gate to. Yung Jollibee ito tapos may malaking building dyan. Ilog yan. Tingnan nyo yung Golden Meadows dito sa Marcos Highway. Bago mag-Golden Meadows bago mag-joyride, may kanal po dyan. Pinalaliman nila yan. Yung ginawa po yan, ang tagal. Pinalaliman, alam nyo kung saan tagos yan? Sa Philippines. Pero bakit umaapaw pa rin ang tubig? Kasi yung lahat ng daluyan, sarado na. So man-made problem na hindi nabibigyan ng ating lokal na gobyerno para tayo ay hindi napipinsala. Sila, okay lang sila. Matataas yung bahay nila. Eh, paano yung mga bababang bahay? Magugulat ka pa ba kung may nakita kang panahon-ihuan eh. Bahay na lumalakad sa tabi sa gitna ng kalsada, panahon-ihuan yun. Eh ngayon hindi, sasakyan tumatakbo, walang tao. Diba, nakakagulat, ibang-iba na po ang panahon ngayon kung tayo, hindi din tayo mag-i-evolve. Hindi tayo mag-i-improve ng ating pananaw at laging wisdom natin, mauubusan po tayo ng lakas. Kaya sabi diyan, yung mandato ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan ay dumadagundong at maririnig na sa lahat ng dakop o lugar, lalong-lalo na sa kasalukuyang panahon na para bang
palala ng palala ang ating sitwasyon. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Yung mga hindi nga binaba sa ibang bansa, binaba, tayo pa. Amit lang natin bansa. Sa kupit tayo ng China, may magagawa ba tayo? Wala tayong magagawa. Ang magagawa mo, lumuhod ka sa Panginoon. Panalangin mo, yung mga unang tawaran, yung mga nasa gobyerno, ang Diyos ang naglagak sa kanila dyan, may pananagutan sila sa Diyos. Our focus is to obey the mandate of the gospel, to bring the gospel of peace. Preparation, we have enough time. Kung preparation ang pag-uusapan, pag sumubo ka na sa ministry, dyan mo na lang matututunan ang lahat ng bagay habang nasa ministry ka. Pero kung ilag ka ng ilag, baka nga, hindi lang sasakyan at motorsiklo ang tumama sa iyo pag may baha. Diba? Tingnan po natin. Sabi po dyan, when is the right season or time to bring the gospel of peace in every places in our today's life? Yan, problem, yung kasalanan talaga, pero tinanggalan ni Kristo, di ba? Pinatawad na ang tao sa kasalanan. Binigay niya na yung sarili. So may solusyon. Focus na lang doon sa mandato ng ating Panginoon. Naghanap po ako, nanalangin po ako, at binigay po ng Panginoon ng isang napakahabang text dito po sa John chapter 4. You know, already the John chapter 4 issue, verse 1 hanggang 42. So, sabi dyan, now Jesus learned, tama ba? Chapter 4, John, that the, okay, Samaritan woman story, di ba? Familiar kayo dito? Okay, yung iigib. Okay, so tuloy natin. Had heard that was gaining and baptizing more disciples than Jesus, than John, rather. Although in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciple. So he left Judea and went back once more to Galilee. So nagkaroon ng first miracle of Jesus, di ba sa Cana? Ito yun. Dapat hindi na sila dyan dadaan. Kasi galing na dyan si Jesus Christ eh. Di po ba? Pero bumalik si Jesus Christ. Why? Because of Samaritan woman. Because of official son. And the whole family of official son become saved. And the whole town of the Samaritan woman become saved. But what was happened? Verse 4, now he had go through the Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon, so kainitan, nauhaw. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, will you give me a drink? His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, you are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For the Jews do not associate with Samaritan. Magkaaway yan. Half-breed kasi yung mga Samaritan. Nag-asawa sila ng mga hindi Hudyo. Kaya magkagalit sila. Okay? Tingnan nyo ha. Kaya ito pang binigay sa akin text ng Panginoon kasi yung magkaaway, pinagbati ng Panginoon. Hindi niya pinaglaban, mas ligtas kami, sa amin nagmumula ang kaligtasan. Hindi. Binigyan niya ng pagkakataon yung kaaway, yung kalaban para maligtas. So, verse 10. Dito po magsisimula yung ating text. Jesus answered her. Sabi niya, Samaritan woman, verse 9, said to him, you are Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? Verse 10, Jesus answered her, if you knew, look at this, the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Tingnan niyo ba, living water. Sir, the woman said, you have nothing to draw, and the well is deep.
Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and livestock? Jesus answered, tingnan nyo ulit sundan nyo po sa Bible nyo. Everyone who drink this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Parang hindi na akong balik ng balik dito. Diba? Parang lagyan mo na lang ng tubo yung bahay namin galing dito. Diba? Sa panahon po natin. He told her, go call your husband and come back. Sabi ng babae, I have no husband. She replied, Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. In fact, you have had 5 husbands. 5 na. And the man you now have is not your husband. Pang-anim. Tingnan niyo po yung mga importanteng info. What you have just said is quiet true. Diba? So verse 19. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Woman, Jesus said, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritan worship what you do not know, we worship what we do know. Tingnan niyo yung comparison ha. Sabi dito, for salvation is from the Jews, yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshiper that Father seeks. God is Spirit, and His worshiper must worship Him in the Spirit and in truth. The woman said, I know that Messiah, or Jesus, called Christ, is coming. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am He. So, dumating na yung mga disipulo, fast forward tayo ng konti, tapos sinagap si Kristo ng pagkain, ayaw ni Kristo. Verse 32, but He said to them, I have food to eat, that you know nothing. Then His disciples said to each other, could someone have brought Him food? Duda nila yung Samaritana. My food, sabi ni Kristo, pinaliwanag sa kanila. My food, Jesus said, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Don't you have saying, it is still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for the harvest. Sino yung tinuturo? Yung mga tao. Di po ba? Ginamit lang yung palayan o yung mga tribuhan. Even now, the one who reaps draw a wage and harvest a crop for eternal life, so that the sower and the reaper, dito po galing yung pangalan ng simbahan po natin, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus, the saying, one sows and another reaps, is true. I sent you to reap what have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. So verse 39, many of the Samaritans from the town believed in Him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritan came to Him, they urged Him to stay with them, and He stayed 2 days. And because of this, His word, many more became believers. They said to the woman, we no longer believe just because what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world. This man really, hindi fake, this scam. This man really is the Savior
of the Word. Panalangin po tayo makapangyari Ama. Salamat sa pagkakataon na kami magsama-sama, magtipon-tipon sa iyong dakilang pangalan. Maghayag ka, Panginoon, sa pamamagitan ng ibang na Espiritu, sa kaalaman at karunungan, kalablubo sa amin, upang lubusan namin manuhaan ang mga bagay na dapat po namin gawin habang nandito kami sa baba ng sanlibutan. Lord, kayo pang maparangalan, kayo pang maluwalhati, kayo pang magliwanag sa aming puso't isipan, at kayaan nyo mabigyan po namin kayo ng karangal sa pangalan ng Jesus. Amen. So, a gospel of peace, the woman at the well. Ang babaeng walang pangalan. Di ba? Di ba ang hirap ng kalalagayan niya, hindi siya pinangalangan. Pwede siyang tawagin, hoy, halika nga dito, bigyan mo ko ng tubig. Tingnan niyo yung kanilang rivalry. Tingnan niyo yung kanyang istorya. Samaritana at Hudyo, mga disipulo. Pinaglaban ng Samaritana yung kanilang paniniwala, all belief. Pero tinuruan sila ng ating Panginoon. So, how do we Christian today bring the gospel of peace to our neighbor as Jesus our Lord mandated us? Di ba inutos ito sa atin ng Panginoon to bring or to carry the gospel of peace to our neighbor as Jesus our Lord mandated us. Number one, we need personal encounter. For what? To the giver of the living water of eternal life. Every day, yung first encounter natin sa Panginoon, katulad kay Apostol Pablo sa Acts chapter 9, at ng babae nito sa John chapter 4, ay dapat nangyayari sa buhay ng bawat individual ng Kristiyano. Kasi kung walang encounter kay Jesus, hindi natin makikita yung kanyang layunin. Hindi natin makikita yung kanyang pagkatawag sa atin. Ang tingin natin yung pangangaral ng salita ng Diyos para lang sa mga pastor yan. Doon kayo nagkakamali. Ang pangangaral ng salita ng Diyos o ang pagtuturo ng salita ng Diyos is mandated by Christ for all of us. No exemption. Regardless of your practice, regardless of your age, to advance the kingdom of God, you and me have the responsibility to preach the word of God. Anong mapapala nila? Anong mapapala ng babae? Living water that leads to eternal life. Patunayan mo sa akin, patunayan mo sa Diyos mo, patunayan mo sa pamilya mo na nagkaroon ka ng personal encounter kay Lord. Busy ka eh. Ano ba ko kaya? Busy ka sa hindi masamang mangarap. Kaya lang, problema, dahil sa mga gusto natin sa buhay, dahil sa mga personal na responsibilidad natin, napapabayaan natin ang mandato ng Panginoon na dalhin ang magandang balita ng kapayapaan at kaligtasan sa mga taong nakapaligid sa atin kasi busy tayo sa mga gusto natin gawin, nakakalimutan natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ano man ang iyong tinanim ay iyong aanihin. So kung alam mo yun ang prinsipyo ng salita ng Diyos, ano man ang ginawa mo sa iyong kapatid, siya rin ginawa mo sa akin. Kung alam mo yun, tsak, hindi ko isipin na mangangamba ka sa buhay na ito kahit may sakit ka, kahit ano pang sitwasyon mo. Kung sumusunod ka sa salita ng Diyos, ang Diyos ang magbibigay ng kaganapan ng plano niya para sa buhay mo. Hindi mo kayang pagtagumpayan lahat ng pagsubok, lahat ng suliran, maliban lang na araw-araw manalangin the Lord, I want to have personal encounter with you. Amen po ba? Busy ka sa mga assignment, isang linggong walang tuwang-tuwa yung mga estudyante, walang pasok! Sabi ng mga nanay, pahinga! Sa gastusin, anong gastusin? Pahinga. Eh, nandiyan sila sa bahay, mas magastos eh. Di ba? Kasi pag umaga, pag paalam nila, isang pamasahe, alawas mo, isang hiniyan lang yan pag nandiyan sa bahay. Why? Deeper conversation with Jesus Christ gain. Deeper conversation with Jesus Christ gain a deeper understanding of who He is. Mas maunawaan natin kung lagi tayo nakikipag-usap sa Kanya. Amen po ba? Tingnan nyo, mas lumalawak yung kaalaman natin, mas naiintindihan natin ang gusto niya ipagawa sa atin kung lagi natin siya kinakausap araw-araw.
Kung laging nagre-rema araw-araw sa puso natin, sa isip natin ang salita ng ating Panginoon. Why? Because to testify to others and to invite them unto Jesus is our own primary goal in Christian life. Kaya nga yung iba, hindi sila makapag-share. Dinadala na lang sa simbahan. That's good. Amen po ba? Kaibigan, mahal sa buhay, mabuti po yun. There must be an intentional goal in our heart. No barriers, no religion or religious practices, no enemies, no specific people, no barriers, for Jesus is the Prince of Peace. We have to be united in Christ. No names. Ay, Kristiyano ka pala. Opo, pastor po ako. Kasi kami, CCF kasi kami. Bakit yung CCF ay di ba Kristiyano yun? Ay, Kristiyano po pala ako, pastor ako. Sabi sa akin, GCF po kasi kami. So bakit yung GCF, hindi ba Kristiyano yun? GCA first pala kayo. CCA first pala kayo. Dapat ang body of Christ magkaisa. Tingnan nyo, kung tayo hindi magkakaisa, darating si Kristo, tayo ang bride, siya ang groom. Pagdating niya, madadat nga niya na tayo hindi nagkakaisa sa gawain, pinapagawa niya sa akin, babalik kaya siya? Ito bang mukha ng simbahan na haharap kay Kristo, ay handa nang harapin si Kristo? Eh kung hindi, kung nagkaisa tayong matagal, eh, dapat hindi na tayo pinabahay. Dapat naramdaman nyo lumit doon, di ba? Ito nakaraan. Last week lumit doon. Lahat ng palatandaan sa pagdating ng Panginoon, binigay niya na sa atin. Pero asan mga simbahan? Asan mga Kristiyano? Nagkakanya-kanya. Walang unity. Gusto magkaroon ng sariling pangalan. Tandaan natin, pagharap natin sa Diyos, hindi pangalan ng simbahan natin, hindi pangalan ng pastor natin, hindi apelyido ninyo ang iharap sa Diyos. Maharap tayo as united body of Christ, as bride. Baka ubos na ang langis ng inyong mga ilawan. Baka wala ng Espiritu, kaya wala ng desire to preach the gospel of peace. Sabi ng Panginoon, ayan o, bukas niyo mga mata niyo, hinog na ang anihin. Anihin nyo na, hindi kayo nagpaganyan. Marami nang nagpagan, marami nang nangaral. Ang trabaho natin ngayon, mag-ani. Anong barrier? Nakakahiya yun. Mas matalino yan sa akin, mas mayaman yan sa akin. Mas gifted yan. Sabi ko sa dinili ko, sabi ni Joy pa, gusto na bumalik sa ministry. Hanggang hindi ako kinakausap yan. Hanggang may pride yan. Pride always destroy good relationship. Hindi makakabalik yan, maniwala. Wala akong pakialam sa gift mo. Ako bilang pastor, pakialam ko kung ikaw pinagmagaling kumanta at tumugtog sa simbahan. Sabi ni James chapter 1, verse 17, every good and perfect gifts. Baka good ka lang, pero hindi ka naman perfect. Baka perfect ka, pero hindi ka naman good. Hello, hindi pa ba kayo? Sabi ni James, every good and perfect gifts coming from above. Ang Diyos ang nagbibigay. Baka akala mo okay ka na. Baka akala mo sapat na yung kaalaman mo. Pero wala ka namang pagsunod sa mandato ng salita ng Diyos upang dalhin ang gospel of peace sa ibang tao. Yung pag-aaway si Kristo, kalaban nila yung Samaritana. Pero anong ginawa ni Kristo? He break every hindrances, every walls. Binalikan niya. Dapat hindi na sila galing na sila doon, pero binalikan ng Panginoon. Yung isang kaluluwa. Bakit? Sabi ng Biblia, isang kaluluwa ang tumalikod at pagsisi sa kanyang kasalanan, libo-libong anghel ang nagpupuri sa langit. Ayaw ba natin yun? Alam mo ba kung bakit ka naligtas? Maraming nanalangin sa'yo, maraming nag-pray sa'yo, ilang beses ka na nag-backslide, pero andito ka pa rin. Bakit? Kasi may mga nananalangin sa'yo, hindi bulat. Magpasalamat ka dahil hanggang ngayon, nasa simbahan ka pa. Ang daming nasa lansangan. May pinuntahan kaming pastor. Ayaw na magpastor. Gusto niya, membro na lang. Sabi ng Bible, calling is irrevocable. When you are called, you are called. Amen po ba?
Kaya ako po, wala po akong kakayanan ng bumiyahe, wala po akong kakayanan ng magmotor. Risky. Delikado. 5 beses na po ako nagkaroon ng major accident. Nagkabali-bali na po ang tadyan ko. Dinadampot po ako, himatay po ako because of the mission. Para palakasin yung mga pastor sa probinsya. Ang ganda ng sitwasyon natin dito sa Manila, pero yung mga pastor sa probinsya, mabigyan mo lang ng 1,000, tuwang-tuwa mo, umiiyak ka. Eh dito, ano lang 1,000, isang araw mong bawasan, wala na pagdating ng hapon. Pero sa kanila, sa mga probinsya, so, doon lang magtanim sila ng palay, ng mais. May main pa, kain at panggastos lang ng kanilang mga anak. Pero hindi sila sumusuko. Pag na-discourage, kailan may mag-encourage. Sino? Busy tayo dito sa kapatatan. Maganda ang kalalagayan natin dito. Kala natin mahirap. Hindi tayo mahirap dito. Ang dami naman ang bumulog na pagkain, ang daming inanod na damit na hindi nyo naman kailangan, ang daming gamit, mga balde, mga kaldero na hindi nyo naman pinakinabangan, inanod na lang. Eh kung naibigay pa natin yan sa mga nangangailangan. Mas inuuna pa natin, minsan kumadalas, yung sarili nating kapritso, yung sarili nating ego, kaya hindi natin magdala yung iba, maging yung sarili nating pamilya, hindi nila nakikita yung kanindigan ni Kristo, kasi hindi natin dala-dala yung kapayapaan na bigay sa atin ni Kristo para yung mabuting balita ay mahayag. Imagine sarili mong kapatid, magkagalit kayo. Di ba? Tapos, hindi masama mo mag-worship. Patunayan natin. Andiyan pa ba kayo? I'm sorry, nag-pray na po ako tungkol dito. Isang linggo ko po ito pinanalangin. Sabi ko, Lord, anong gusto mong message sa divine? Pag nag-preach po ako dito sa riwang preaching po yan, iba po ang preaching ko sa simbahan po namin. Ang daming preaching ko po dito na hindi ko ginagamit sa simbahan namin. Bakit? Magkaiba tayo ng congregation, magkaiba tayo ng kultura, magkaiba tayo ng kalalagayan sa buhay. Magkaiba ng pangangailangan. Pero sabi ko, paano ko dadalhin yung gospel of peace? Eh, wala naman dyan, tinutukoy sa kapayapaan. Pero nakita ko yung Diyos at saka yung Samaritan magkaaway. Pero sabi ni Lord, ang magkaaway, ipagbati, itumit nga ka at parang ganun lang alam natin, pagdating sa TikTok, mga sayaw-sayaw, nagaling natin, pagdating sa pangalan ng salita ng Diyos, magpiprepare mo na po, sapat tayong preparation mo, every Sunday, nandito ka, may Bible study sa bahay mo, once a week, nagli-lead ka ng Bible study, nagli-lead ka ng prayer meeting, tapos sariling pamilya mo, hindi. Goal po namin ng simbahan ngayong taon, bawat membro ng pamilya, ma-reach out namin kayo. Hindi madaling gawin. At ano kung titigil ako? Di wala na. Tapos alis pa ako ng alis. Layas ako ng layas. Niyabang umadaw. Wala kang magdala. Alis ng alis. Kung mamaya, alis na naman ako. Alas 10 ng gabi, papunta kami ng Batangas, tatawid kami, puti namin yung Mindoro. Para yung mga pastor na mangyan doon, yung mga nasa puno, yung direct po namin. Sabi ng kadama ko, pastor, eh, kung kumit-kumit ka dyan, tapos idadamay mo kami. Ano naman kita pinipilit kung gusto mo lang matibag, eh, ayaw mong mag-mission, hindi kami mag-mission, higay ka na ng panggasolina, uhubod siya. Gusto ko, okay na yan kahit kung ano, importante maging bahagi ka ng mission. Diba? Ilang simbahan na ng mga kasama yung mga MCTV dito sa Ricudo, sa Abra de Ilog, mga pinatay ng mga kasama namin dito sa Bless the Ministers Rider. Pag-like na lang po sa Facebook. Bless the Ministers Rider. Makikita niyo po doon yung lahat ng ginawa po namin, lahat ng bundok na inakit namin na may mga pastor. Mga simbahan, gano'n lang kalidit. Pero iba, nakita ko. Ang laki ng simbahan sa mga bundok, mga simentado. Sabi ko sa magbalang kami, wala naman kami ng simbahan, makikigawin lang kami, tapos pupunta kami dito. Problema po doon, yung mga tao. Missionin po natin. We must have a clear understanding first. Itong babae, hindi siya prostitute. May nakita ba kayo nakalagay prostitute? Why? Sabi ko doon, kaya sa pinahaba ko po kayo ng Biblia, according to our text, it says, she had a husband, not customer. Second, the text does not say that the husband died.
if she was divorced. If liberated marriage was involved, it also does not say that Jesus forgave her, the woman, of anything. We cannot see the language of sin or forgiveness. Wala. Liberated lang talaga siya. Di ba? Kahit yung mga kasalanan, kailangan ng kaligtasan. Alam niyo, nag-post ko ako sa my day ko. Sinata ko nung kaibigan kong pastor sa Australia. Pastor, are you a Mason? Kasi may kinasal po kami ni Pastor Eric sa Masonic Temple dito po sa Taytay. Nakitang-kita yung logo ng Freemason. Nakita niya, pupunta po dito sa October yung mga Australiano. Maybe 30 sila. Mag-mission dito. Di ba ito bang lahat? Sinata ko kanina mga dalaga, Pastor, are you Mason? No. These people is friend of mine long time ago. Iwanan ko sila dahil naging pastor na ako. Lalayo ako sa kanila dahil naging pastor na ako. Sino ang nangangailangan ng kaligtasan? Di ba sila? May mga matatawa ko dito. Ba't di mo patanggal? Ayaan mo na siya dyan. Alaala ko ng nakaraan na hindi na pwedeng balikan. Pwede mo may sound sila. Di ba? Hindi ako umawat sa mga activity na meron sila. Pastor, ako tinalat sa niya. Pastor, magtatayo ako ng... Ito na yung tinatanong ni Brother JP. Pastor, magtatayo ako ng Eagles, mga kuya. Saan? Doon sa Taytay. Magkano para magpasali ka? 25,000 na tumayo. Just for the sticker. Sabi ko, tigil-tigilan mo ngayon mga ganyan. Imbis na maayos ang relasyon mo sa pamilya mo, sa simbahan mo. Masisira yan. Bakit? Linggo yung fellowship ng mga Eagles. Linggo silang nagkakangawa. Linggo rin tayo sumasamba. Tigilan mo na yan. Yari ang business mo dyan. Tuwa yung ino kasi yayaman, nakakikils. Katulad ng isang agila, magano na tayo, ay, di ba? Kilala ko yung presidente ng Eagles sa Taytay. Si Corinne Chan. Sabi ko, baka ba ito bang anong? Kaibigan yun, napunta na dito yun. So, tingnan po natin, the story will teach us the importance of personal encounter with Jesus. With Jesus, the Prince of Peace. Mga kaaway natin, batiin na natin. Like Apostle Paul in the book of Acts chapter 9. And Christ allow us to form an intimate connection across will and perceive or awareness differences. Like Samaritan woman that received the first theophany. What is theophany? Manifestation of God. Nakita yung Samaritana, sabi niya, yung Kristo, yung Misaya ang magsasabi sa atin yan. Nakita niya yung manifestation ng God. Alam mo, Mister, para kang propeta. Diba, nakakita siya ng manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Aware pa ba kayo? Nararamdaman niyo pa ba si Lord? Baka wala nang encounter. Kailangan na ng encounter araw-araw. Gift is given. Amen? But see to it. Again, this is not, hindi ito pantatawad na mga gifts nyo. Mga gifts natin. Hindi ito pantatawad. Pero dapat, yung gifts ay good and perfect. Baka good lang, hindi naman perfect. O kaya perfect, hindi naman good. Di ba? Dapat yung mga kaloob sa atin, si Lord ang mabigyan ng kabalan. Amen po ba? Diyan pa ba kayo? Dito naman tayo galit. So mga batid, to bring or carry the gospel of peace to our neighbor, which is sabi ni Jesus Christ, love your neighbor. Di po ba? As you love yourself, sabi dito, yung mandato ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat natin itatupad. Keep it in your heart. Keep it in your mind that Christ mandated us to bring the gospel of peace. Personal encounter is very important. Why? Because through personal encounter,
with God, magkakaroon tayo ng living water. Yung living water, hindi ka na nauuhaw. Hindi ka nasabik sa kapangyarihan. Hindi ka na Jollibee. Ay Jollibee, bida ang saya. Pag hindi bida, aalis na. Kasi hindi na siya masaya. Pag totoo ang Kristiyano, dapat matuto kang harapin yung mga problema, mga pagsubok, yung rebuke sa simbahan. Bakit? Diyan ka lalago. Amen po ba? Pag nadidisiplina ka, diyan ka lalago. Kung diyan ka linagay ng Panginoon, magpatuloy ka diyan kasi pag lumipat ka, hindi ka naman diyan pinalalagay ng Panginoon, pinagagawa ng Panginoon, hindi ka magiging mabuna. Amen po ba? Huwag po tayong Kristiyanong walang maliwanag na direksyon. So again, to bring or carry the gospel of peace to our neighbor as Jesus our Lord mandated us. Number 2, we need our personal encounter with Jesus Christ to open our chances to change. To open our chances to be changed. Sino dito ang may babaguhin pa si Lord sa buhay mo? Amen. Ako, dami mo babaguhin ni Lord. Sa totoo lang po, mahinang patient ko. Kulang ako sa fruit of the Holy Spirit. Honestly, you can fake the gift, but you cannot fake the fruit. Amen po ba? Pwede mong pikein ang gifts, pero hindi mo pwedeng pikein ang bunga. Bakit? Sabi ni Kristo, sa bunga makikilala. Pakita mo sa akin bunga mo. 9. Hello. Saan? Galatians chapter 5, verse 22. Pababa. If we wanted to be satisfied, ito po kasi hinahanap ng maraming tao. Kung gusto mong maging satisfied ka, sabi dito, look, sabi dito, 6 husband will not satisfy you. Nakaaring na asawa ba? Satisfied ba? Kasi hindi. Yung yaman, patuloy pang nagpapakayaman, yung makapangyarihan, layo-layo pa ng eleksyon, ang lalaki ng tarpaulin doon sa Kalinga, na mga bundok lang naman yun. Layo pa ng eleksyon, ang dami ng tarpaulin, ang dami ng advertisement, ba tawag dyan? Pambira. May mga pera na, may mga yaman na, malalaki ang property, mga sikat na, pero uhaw pa rin sa kapangyarihan. Ito, anin yung asawa niya eh. Nasatisfied ba siya? No. Kailangan niya pa rin si Kristo. At makikilala ng makasalanan si Kristo sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. Huwag mong isarado yung bibig mo. Toothbrush ka lang. Para mabuhay din yung iba. Gusto daw ba yung Marites at saka Marisol? Kaya ano na sila? Kung magchichismis ka, si Kristo ang chismis mo. Bakit? May mapapalat yung mga tao. Magkakaroon ng pagkakataon. Mabubuksan yung kanilang isipan, mabubuksan yung kanilang puso, at pag nakilala nila si Kristo, nagkaroon sila ng personal encounter, magbabago sila. Amen? Tingnan nyo, sabi niya, totoo po ito, sabi niya, Apostol Pablo kay Timoteo, habang nagtuturo ka, tinuturuan mo rin ang iyong sarili. So pag hindi ka nagtuturo, mabagal ang pagkatuto ng iyong sarili. Kaya sabi ko doon sa pastor nung kausap ko, arte mo naman, bakit nung naligtas ka ba, nung dinagay ka ng Panginoon sa posisyon na marunong ka na? Hindi naman, di ba? Karamihan na natututunan natin sa ministry, nung nandun na tayo sa ministry. Unless na nakikita mo, namumuhay sa, di ba? Namumuhay sa kasalanan. Pero yung mga minor, pwede na yan. Subok mo dyan sa ministry, magbabago yan. Padalhin mo ng may mga pinagdadala ko. Pag Bible study, may dalang Manila paper. Pero ang ganyan, tinatabunan niya yung mukha niya kasi nahihiya siya eh. Manila paper. O, taas mo yan, magpapakanta ako. Ikaw mag-hawak. O, pagkalipas ng 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, hindi na siya tagahawak. Nagpapakanta na siya.
Ayaw lang natin bigyan ng pagkakataon, sinasarado natin yung pagkakataon na sila ay mabago. Amen po ba? Hello? Kaya yung mga nabibigyan ng pagkakataon maglingkod dito sa pulpito, yung nabibigyan ng pagkakataon mag-pray, huwag kayong mahiya sapagkat yan ang pagkakataon na magamit kayo ng Panginoon. Pag hindi nyo ginrab yung opportunity, wala kayong pagkakataon na mabago. Wala kayong pagkakataon na matuto. Bakit tinatanggihan nyo ang kapamaraanan ng Panginoon? Si Pastor, ba't naman ako? Sino? Ito nga makasalanan eh. Ang kita niyo istorya. 6 ang kanyang asawa, pang-6 yung kinakasama niya. Sabi niya, tawagin mo asawa mo. Sabi ni Kristo, ay, mo nga pala, hindi mo pala asawa yun. Ano na eh. Dala pa ba nung babae yung jar of water? No. Dahil nakakita siya ng liwanag, nakakita siya ng pagkakataon na magamit siya ng Panginoon kahit makasalanan siya. Iniwanan niya lahat ng kabigatan niya. Iniwanan lahat ng magiging hadlang sa paglilingkod niya sa Panginoon. Sabi niya, hey! Aligay dito, may nakilala akong Misaya, may nakilala akong propeta, pakinggan niyo siya. The whole town will become saved because of one sinner na tumanggap, nagsisi, tumalikod sa kanyang pagkakasala. Ako naniniwala ako. Yung taong makasalanan, kahit hindi, ang problema kasi pinapangunahan natin yung banal na espiritu. Kaya natin yung trabaho ng banal na espiritu mag-convict sa makasalanan. Ano ba yan? Sa demonyo yan, basagin natin yan, wasakin natin yan, sunugin sa demonyo yan. Kaya natin ang banal na espiritu ang mag-usap. Ang dami natin bawal. Ang dami nating mantra. Ano yung mantra? Wag ganito, wag ganyan. Ito dapat, ito dapat. Kaya natin. Sabi nung pastor ko, nag-disciple sa akin, ang trabaho mo, manalangin at mag-aral ng salita ng Diyos at ang pangaral ng salita ng Diyos. Yung pagbabago, yung manifestation, sa Diyos yan, hindi yan sa Diyos. Ngayon kung ma-bless sila, sa Diyos yan, basta importante. Alam mo sa sarili mo kung ano ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Alam mo kung sino yung mga ipapanalangin mo. Alam mo kung sino ang ilalagay mo. Pray ka lang bago ka maglagay. Amen po ba? I-reveal naman yan ni Lord eh. Kahaba ng experience natin sa ministry, pag gusto mong ilagay ang isang tao, ipanalangin mo. Kasi madalas, porque magaling eh, porque maganda, porque guwapo. Porque magaling magdala. Parang si Carlo lang, hindi naman magko-close neck at magtataking kung walang dito yan. Si Pastor talaga, ako lagi. Ay, nasa unahan. Diba? Ang Diyos, magbubukas ng pagkakataon sa iyo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pamilya mo, anak mo, asawa. Yung asawa ko hindi kumasa sa ministry yan. Galit sa tao yan. Totoo lang, Pastor Ayon dati, galit sa tao lang. Pero ngayon, naiiwanan ko na sa ministry. At hindi na yung message mo, bakit ganito? Umiyak ka rin ng umaga, madaling araw, alas na. Dito ganito, bakit ganyan? Context yan. Wala naman dito, walang nakalagay dito eh. Hanapin mo kung ano sinasabi mo. Hindi naman ganyan sa iba. Diba? Mamano ko kagabi, ikaw, nasa ministry, tigil-tigilan mo yan ha. Pag mo idadamay dyan, pumusahin lang naman ka, ay susundo ka na, 15 anyos mo, wala ka pang alam. Pero pinuntahan ko sa Munting Dilaw kagabi, may hinating. Alas 10 ng gabi. Ay may pinupok doon, tagakain ka, nakaraang linggo. Ay akala niya ganun-ganun lang. Ay, ako okay lang ako bubukay. Sanay ako sa bubuk, mula sa nanay ko eh. Oh, hanggang sa transangan, sanay ako sa bubuk. Yung anak ko, nibis-nibis ng katawan. Diba? Pa, andito na po ako sa kanila. Uwi ka na pa, tigilan mo ako. Nilalamok na ako rito, dalian mo na. Isang anak ko yun, nalalaki. Diba? Tigilan mo ako dyan, magbukay ka na idamay dyan. May gagawin pa ako. Uwi ka na! Dito daw muna ako sabi nung nanay. Sa bayit namin, alas 10 ng gabi. Dito nag-aaral eh. Naliligaw ka na ba? Opo pa. Hindi ka nagsasabi. Ngayon alam mo na pa. Hindi mo naman mapigilan. Sige, ingat lang.
Kasi buntot mo, hila mo. Ano ba mga bataan? Ano man ang gagawin nyo, kayo ang magaan. Kung maganda, hindi itsura, kung maganda yung ginawa mo, wala mo naman po nila. May di na, aba, nag-date na ako. Alam ko, 2 araw pa lang, pinapasakit na yung ulo ko. Aalis ako. Bukas ha? Next week, ayaw kong, ako. Marunong magligpit ng pinaghigaan mo. Marunong pa ng mandiga. Ay, blood ako. 49 anos ako, mukhang di ako ako si Sena. Sabi nung asawa ko, kagagawan mo yan eh. Kasi ayaw pa, pinipilit mo. Sabi mo, ikaw pa manliligaw. Kristiyano ba? Doon po pinapastor Leon. Galing sa akin yun. Galing sa akin yun eh. Hindi naman napapanood. Kasi yung leader ko, yung sa youth, nakita niyo sa youth namin, galing dun sa, kita nila yung lalaki. Yung babae sa amin, sabi ko, alam mo ba, dito sa amin, umating ng practice kapag, dito sa amin, may batas kami dito. Ano po yung pastor? Seryoso mo ba? Pag yung lalaki, dito sa amin, yung babae, dito sa amin. Kita mo yan? Pastor mo, nagalit sa akin, nagpaalam naman ng maayos, kita mo, nandito sa amin. Kasi pag babae sa amin, yung lalaki nanliligaw, dito rin sa amin mapupunta. At pag yung lalaki naman ang sa amin, yung babae dito rin sa amin mapupunta. Parang yung amin na amin, yung inyo amin pa rin. Ginagawa ko lang biro kasi pag sineryoso ko, baka atakihin ako sa puso. So, tignan niyo po ito. Sabi, according to Sandra Skinniders, the 5 husbands are the 5 foreign gods. Nakuha ko lang to. Sabi niya, the 6 represent the incomplete worship of God of Israel. Dismayed, sabi niya lang, pananaw, sabi niya, dismayed Jesus number 7. Why? Because 7 is the fullness and complete worship, true and real, genuine God. Ang galing ng pananaw niya. Pero hindi. Alam niyo, ang theology is progressive. Tandaan niyo po ito. Ang theology po, theo means God. Logi is study. Theo is God. Logi is study. Yung pag-aaral po tungkol sa Diyos, hindi pa po obsolete kasi marami pa pong pinag-aaralan sa Panginoon. But be careful. Nasasabihin mo si Yahweh is the God of darkness. Teka, talagang pagsumpa na yan sa Diyos. Ingat po tayo ha. Dapat pag nag-aaral tayo, nakikita po natin sa Biblia. Amen po ba? So, chances to be changed when we bring Jesus, the Prince of Peace, in our neighbor. Amen po ba? Huwag natin awayin. Kahit iba religion yan, huwag natin awayin. One day, sabi ko kay Pastor Aaron, sabi ko itong mga maso na to, itong mga guardians na to, itong, diba kung pamilyar ko kayo sa mga aring bakal, yung nagtataga sa katawan, kaibigan ko po yan. Sinakita niya ako, nandun sa templo ng mga mason. Ang kaibigan ko po yan. Kailangan nila si Kristo. Sabi niya, okay. Mga batid, that is the second point. The last but not the least. Sabi dito, to bring or carry the gospel of peace to our neighbor as Jesus our Lord, mandated. Tandaan po natin, pag sinabing mandated, hindi po ito optional. Alam mo ba? Hindi ito yung pwede nga o pwedeng hindi. Again, ulitin ko po, kailangan po ito. Lahat tayo ay binigyan ng mandato ng ating Panginoon. Regardless of your educational background. Ako, kung kilala niyo po ako noon, baka hindi po kayo mabola din. Pero, kahit sino, pag inutusan ng Diyos at tumugon sa panawagan ng Panginoon, ay pwede pagbihin ng ating Panginoon. Amen po ba? Sige, balakpahan po natin yung Panginoon. Verse 32
32 hanggang 42, if we wanted to be satisfied, gusto mo na-satisfied. Do the will of the Father. Why? Tingnan niyo po. Sa verse 32, but he said to them, I have food to eat that you know nothing. Sabi ni Kristo sa mga disipulo. May pagkain ako na hindi nyo alam. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? Sabi ni Jesus Christ, verse 34, my food, ang aking pagkain is to do the will of Him who sent me to finish His work. Sabi ng Bible, He, listen, tama ba, Pastor Roswell? He who began a good work in you. Sino nagsimula ng mabuting gawa sa buhay mo? Di ba ang Diyos? Ephesians chapter 2, tayo'y nilalang nilikha ng Diyos upang gumawa ng mabuti na inilaan niya noon pa man una. So prior of creation, God purposely created you to do good. Sabi mo sa katabi mo, do good ha. Pero bakit maraming gumagawa ng masama? Sabi ng isang babae, kung ang Diyos mapagmahal, kung ang Diyos mapagpatawad, bakit papayagan niya ang isang taong mahal niya pumunta ng impyerno? Seventh-day Adventist teaching po ito. Na sila kaya po sila hindi naniniwala sa impyerno. Kaya sabi nila, kung ang Diyos mabuti at mapagmahal, hindi niya papayagan yung taong kanyang linigtas magpunta sa impyerno. Ba't siya gumawa ng impyerno kung mahal niya tayo? Sabi ng pastor, ganito lang yan. Lulubog ang barko. Mamamatay ang lahat ng tao. Ang ginawa ng kapitan, nagbigay siya ng lifeboat. Hello? Para maligtas. Kaya lang, yung ibang tao ayaw sumakay sa lifeboat. Nag-aantay ng helicopter. Nag-aantay ng ibang tagapagligtas. Binigyan ka na ni Lord ng kapamaraan para hindi ka mapunta sa impyerno. Ayaw mo pang sumakay. Andiyan pa ba kaya? It's your choice kung sasakay ka o hindi. Kung gusto mo mapahamak, pahala ka. Hindi create ang hell para sa iyo. Para sa akin. Para yan sa mga suwail. Sa mga rebelde. Kaya kung ayaw mo, sakay ka na. Ano yun? Commercial? Sakay ka na? Tugo. Sakay ka na. Saan? Sa dao. Salita ng Panginoon. Aliwalaan mo, yakapin mo, ipamuhay mo, sundin mo, tiyak, may langit na naghihintay sa iyo. Pangako ng Panginoon. Amen po ba? Pwede ko natin talapakan ng Panginoon? John chapter 14 verse 1, maniwala kayo sa Diyos, magtiwala din naman kayo sa akin, sapagkat doon sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid, kung hindi sagay na ganun. Paroroon ako, ipaghahanda ko kayo, at kung saan ako naroon, babalik ako. Kung saan ako naroon, pupunin ko kayo, sasama ko kayo. Ang plano ng Diyos, magkakasama tayo doon. Di ba? Sakay na. Sabi mo sa katabi mo, sakay na. Yung problema, iba kasi sinasakyan natin eh. Baka hindi papuntang langit yan, mag-ingat-ingat ka. Ay mga palatandaan ay pinapakita na ng Panginoon, baka akala mo matagal pa yan. Hindi natin alam. Diba? Habang may pagkakataon, gawin natin yung pinagagawa sa atin ng ating Ama. Amen po ba? Panalangin po natin. Yung satisfaction, galing sa Diyos yan pag ginagawa natin yung kalooban ni Lord. Kahit umiiyak ka, kahit nasasaktan ka, kahit may panganib, pag ginawa mo kalooban ng Lord, pag nagawa mo yan, I tell you, ikaw na ang pinakamasayang tao sa ibabaw ng sanlibutan. Amen po ba? Kasi ang totoong kasiyahan, katulad ni Kristo, ang sabi niya, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng aking Amang nasa langit. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo dito? God wants us to open our eyes. Huwag magbulag-bulagan. Verse 34. Don't you have a saying for 4 months until harvest? Verse 35. Hindi niyo ba alam? Sabi nila, pag nagtanim pa, 4 na buwan ka pa bago umani. Pero sabi ni Kristo,
I tell you, open your eyes and look at the field. They are ripe for harvest. Handa na silang anihin. Ano bang ginagawa natin? Dapat may anihin doon sa bukirin. The blessing of satisfaction, both the sower and the reaper, may glad together for eternal life and its value. Mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, harvest time na. Marami nang nagtanim ng salita ng Diyos. Aanihin na lang. Tingnan nyo, kahit nga kulto, pinaniniwalaan na nila eh. Sabi ng isang manunulat, the devil become triumph because good man do nothing. Mabuting tao ka? Oo. Anong ginagawa mo? Wala. Ay magtatagumpay ang masama kasi wala akong ginagawa. Nakuha ko ba? Challenge po sa atin to. So mga kapatid, dalhin mo yung mga taong importante sa iyo sa lugar kung saan makikilala nila si Kristo. Katulad ng babaeng Samaritana. Hindi siya magaling. Nagpatotoo lang siya. Nag-Bible school pa ba? Hindi na, di ba? I'm not saying na bad yung mag-Bible school. No. Kailangan natin yan. Yung mga talagang magpupustro sa kanilang paglilingkod. Mag-Bible school ka, kung may pagkakataon ka, mag-seminary ka, okay lang yan. But then, baka naman sobrang dami na ng pinag-aaralan mo na nalilito ka na kung alin ang gagamitin mo. Baka it's about time na mag-apply. Ang dami ng leadership na inatinan mo, discipleship na inatinan mo. It's about time na nai-apply na po natin ngayon. Hindi bukas. Amen? Sapagkat ang satisfaction ng tao ay gawin ang kalooban ng amang nasa langit. Amen po ba? Sabi po dito, Samaritan woman and Nehemiah. Kinote ko na po ito kanina. Hindi sila mga prominenting tao. Ang dami sa Bible, mga disipulo, hindi sila prominenting tao. They are just an ordinary person. But when God moved in their lives, they become extraordinary person. Pero mo, si Elisha, alam niyo yung story ni Elisha at saka ng Gehazi? Yung palakol, nahulog sa tubig, eh wala na silang pangputol. Sinuntik lang ng kahoy, lumutan yun. Palakol, bakal yun. Si Gehazi, sabi niya, Panginoon, sabi niya kay Elisha, ang daming kaaway na kapaligiran tayo ng maraming kaaway. Sabi niya, mas marami yung kakampi natin. Nakita niyo ba yung istorya na yun? Sabi ni Elisha, mas marami yung kakampi natin. Wala, tatakot. Sabi niya, napapaligiran tayo ng napakaraming kaaway. Sabi ni Elisha, Panginoon, buksan niyo ang kanyang mata. Nung makita niya sa buong kabundukan, mga mandirigma ng kalamitan. Tapos, hindi sila lumaban. Ginunod ng Panginoon ng kanilang isipan, yung mga kalaban, sila nagkaroon. Tapos sabi ni hindi kayo dito. Sabi ni Elisha, ginaid pa ni Elisha yung mga kaaway. Namalayan nila, nasa ibang lugar na sila, nakauwi na sila, wala na doon sa tahanan ni Elisha. I tell you, pag ang Diyos ang kumilos, kamangha-mangha. Amen? May mga bagay kang magugulat, sabi, nagawa ko yun. Bakit? Kumilos ang Panginoon. Kaya pag ginagamit ka dito, halimbawa, drummer ka, ang guwapo mo talaga, ang galing mo pumalo. Ano yung tingnan? Hindi ka talaga guwapo. Mahiya ka. Pag sinabi, ang galing ng song leader, hindi ka maganda. Ano hinting lang yan. Ang galing ng keyboardist, hindi ka magaling talaga. Ano hinting lang. Ang galing ng preacher, hindi ka magaling. 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Hindi po ako nagkakamali. Sabi ni Pablo, kung baga sa sisidlan kami palayok lamang upang mahayag, ang hindi malirip na kapangyarihan ay sa Diyos, hindi amin. We are just an instrument. Pasalamat ka, papasaging palay pa lang. Alam mo yun? Yung pagmasagi ka lang, mapagsabihin ka lang, ayoko na dyan. Tingnan nyo, hindi lumago-lago. Kasi ayaw na nadidisiplina, ayaw na ng pagsasabihan. Bakit? Kasi ang tingin nila,
Guwapo sila, tingin nila maganda sila, tingin nila magaling sila. Anointing lang yan. Ayan mo ba? Uy, punta tayo doon, si pastor ang preacher doon. Mahiya ka. Hindi ka magaling. Anointing lang ng Holy Spirit yan. So, do not ever try to magnify yourself. Bakit? Bayad ka na. Pag pinalakpakan ka dito, bayad ka na. Gusto ko maging Samaritan woman. Huwag na yung old life ng babae, nung Samaritana. Nakasalanan yun. Yung bagong buhay, yung marunong mag-testimony, yung marunong mag-invite, palakpakan mo naman natin yung mga marunong mag-invite. Wow! Hallelujah! Natutuwa si Lord sa ginagawa mo. Yung mga in-invite, nagpapalakpakan ang anghel sa kalangitan dahil nandito ka. Gusto kang gamitin ng Panginoon. Nagsisimula ako sa ministry, walang talaga. Biyak ako. Hindi ako nakapag-aaral ng high school. Binigyan ako ng pastor ko ng isang booklet. Sabi niya, Brother Sunny, sa Friday ko magturo ng English studies. Yung booklet English eh. Hindi ko makalimutan yun, 1995. Tapos yung title ng booklet, Christian Home. Ang gulo ng pamilya ko eh. Dahil nga sa kaguluhan, hindi ako nakapag-aaral, naka-4 din yung tatay ko. Tapos ako naka-20 doon sa akong talipin, bago ako nag-asawa. Ang gulo. Paano ko ituturo? Ito alam kong basahin, English, hindi ko mapaintindihan. Papunta ako sa construction, umiiyak ako habang naglalakad mula sa phase 3 ng Villages hanggang doon sa ismin ng Philinvest. Tagusan po yan dati. Iyak ako doon. Gusto ko pag-gamit ko. Paano ko? Sabi nila, pag-aral ka. Hindi niya ako ang maalam. Tagal kong tapay, tagal kong walang araw. Sabi nila, pag-aral ka. Wala akong dala. Nag-aral ako. Binihiyan ako ng Panginoon. Nakapag-aral ako, may mga nag-sponsor. Disgrasya. Nagkaklase kami ni Pastor Jose. Nakilala kami. Naging magkaibigan kami. Ito na. Hindi pa finish product to. Ang dami pang pro-prune dito. Prune. Dami pa. Hindi pa. Ang dami pang gagawin si Lord. But then, ako narito sa inyong harapan. Nagsasabi, kung ako ginamit ko Lord, ikaw pa. Mas mataas pa pinag-aralan mo sa akin. Mas magaling ka pa kaysa sa akin. Mas guwak ko pa sa akin. Mas maganda ka sa mga ginagamit dito. Pagkakataon mo na magiging sa akin. Amen? Sabi dyan sa ating conclusion, to wrap up everything, paki-roll kapatid yung conclusion. Sabi dyan, brethren, because of Samaritan personal encounter with Jesus Christ, she became a witness. And her testimony brought significant changes to her town. They all believe in the Lord Jesus Christ, the Savior of the world. Verse 42. So again, with our feet fitted, with the readiness that comes from the gospel of peace, from Ephesians chapter 6, verse 15. Panginoon, we all need personal encounter with Jesus every day. Why? Because with Jesus, He is the giver of the living water for eternal life. With Jesus, number 2, He opened our chances to be changed from glory to glory, from tradition, belief, and worship to true worship. Last but not the least, with Jesus, we will be able to bring the will of God, the Father, in which we can harvest, not work for our own benefits, but the benefits of the people who always surrounded us. So ito yung chance mo. Andyan ka, nakaupo. Hindi na kita patatayuin. Ipikit na lang tayo ng mata, sasabihin natin, Lord, gusto kong magpagamit sa mga. Amen.
Lord, gusto ko gamitin mo ko. Yung mahinang babasaging palayok ay pwedeng pagsidlan ng maningning, ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, ng salita ng Diyos, upang yung jar of clay maging kapaki-pakinabang mula sa araw na ito at sa mga susunod pang panahon. You just close your eyes and you pray with me. Accept the calling. Accept the mandate. Hindi lang para sa aming mga pastor, kundi para sa individual na mananampalataya. Huwag na tayong mag-reason. Huwag na tayong mag-alibay. Sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, pag narinig mo ang salita ng Diyos, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Tumugon ka na. Amen? Kilala ka ng Panginoon at alam mo, may kukurot sa puso mo kung ikaw yung kinakausap ng Panginoon sa umaga nito. Hallelujah. Let's pray. Makapangyarihang Diyos ng kalangitan, wala pong maililihim sa iyo. Wala pong maitatago sa iyo katulad ng Samaritanang babae. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo, alam ng Diyos yung buhay mo. But right now, Father God in heaven, I pray in the name of Jesus, ang bawat isang tinatawag niyo po sa umaga nito, mangusap ka po sa paraan at personal na kapamaraanan upang maunawaan niya ang pagkatawag niya sa iyo. Sa umaga nito, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo, Panginoon, yung mga tumutugon sa kanilang isip, sa kanilang puso at nagsasabing, Panginoon, gusto mong magpagamit sa iyo. Katulad ng Samaritana, Panginoon. Katulad, Panginoon, ng mga ordinaryong tao na naging extraordinary person because they followed you, Lord. They obeyed you, Lord, in their lives, Lord. I pray, sa lugar na ito, Panginoon, sa iglesia ito ng divine, Panginoon, right now, in the name of Jesus, the harvest is plentiful, but the workers is few. I pray, mula sa iglesia nito, Panginoon, tumawag ka ng mga kaluluwa, Panginoon, ng mga mananampalataya na tutugon sa panawagan ng mandato ng gospel of peace na siya pong dadalhin nila sa kanilang pag-uwi. Mula sa araw na ito hanggang sa mga darating na panahon, hanggang sa lubungin ka namin sa muli ng pagbabalik. Dala-dala, Panginoon, ang mga kaluluwang ipinagkatiwalaan po sa amin na hindi po namin pababayaan, kundi aarugain po namin, gagastosan namin pinakailangan, Panginoon. Tutulungan namin na lumago sila at kumilala sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Yung babae, Panginoon, na Samaritana, nag-iisa lang siya. Pero isang bayan ang kanyang nadala sa iyong paanan. I pray right now, mula sa aming pamilya, hanggang sa aming komunidad, sa workplace po namin, pero sa marketplace, Lord, magamit yun bawat isa sa lugar na ito ng divine. Sa pangalan ni Kristo Jesus, akin pong itinatalaga sila sa iyo upang makatulong nila Pastor Osoy, nila Pastora Mini, nila Brother Raymond, ng mga leader po ng simbahang ito ng divine. At ikaw at ang iyong kaharian ay patuloy na lumaganap dito sa ibabaw ng sanglibutan. It's time to harvest, Panginoon. Tulungan niyo kami na maganap po namin ito sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa anointing ng Banal na Espiritu. This we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat.